Ang Los Angeles Lakers, hanap na makabawi mula sa 125-108 na pagkatalo laban sa Phoenix Suns na pumigil sa kanilang 7 game-winning streak, ay nakatanggap ng panibagong dagok bago ang kanilang laban sa kalsada ngayong Huwebes kontra Toronto Raptors. Wala si Luka Doncic para sa Lakers dahil nakalista siyang out dahil sa personal reasons, ayon sa opisyal na NBA injury report. Si Doncic, ang nangungunang scorer sa NBA, ay naging ganap na dominante ngayong season, may average na 35.3 points, 8.9 rebounds at 8.9 assists sa loob ng 16 games. Gayunpaman, napatunayan ng Lakers na kaya nilang makaligtas sa maiikling pagkawala niya. Nagtatala ng 3-1 record kapag wala si Doncic, malaking bahagi dahil sa biglaang pag-usbong ni Austin Reeves. Sa 3 larong hindi naglaro si Doncic, si Reeves ay may average na 40 points, 10 assists at 5.3 rebounds na lalo pang nagtaas sa kanyang value sa rotation ng Lakers at higit pang nagpakomplika sa trade calculus ng prangkisa moving forward. Bagamat walang tiyak na petsa ng pagbabalik ni Doncic, sinasabi ng mga league sources na hindi inaasahang hahaba ang kaniyang pagkawala. Ayon kay Dan Woike ng The Athletic, malakas na simula ng Lakers, nagbibigay ng pag-asa, ngunit may mga trade questions. Ang 16-5 record ng Lakers ay kasalukuyang pangalawa sa Western Conference at ito ang pinakamagandang 21-game start ng organisasyon mula noong 2019-20 championship season nina LeBron James at Anthony Davis. Ngunit ang pagkawala ni Doncic at ang pag-angat ni Reeves ay nagtatagpo sa mas malaking istoryang umuugong sa liga, ang hinaharap ni Giannis Antetokounmpo na matagal nang inuugnay bilang potensyal na superstar target ng Lakers. Nagdudulot ng liga-wide frenzy ang hinaharap ni Giannis Antetokounmpo. Noong Miyerkules, iniulat ni Shams Charania ng ESPN na sina Antetokounmpo at ang kanyang ahente na si Alex Saratsis ay formal nang nagsimula ng pag-uusap sa Milwaukee Bucks tungkol sa kinabukasan ng 2-time MVP. Ang mga pag-uusap ay nagaganap habang nagpapakita ang Milwaukee ng nakakadismayang 9-13 start na nagdudulot ng tanong kung kaya pa bang manatili ang franchise bilang contender sa paligid ng kanilang cornerstone player. Sinimulan na nina Giannis Antetokounmpo at ng kanyang ahente na si Alex Saratsis ang pag-uusap sa Milwaukee Bucks tungkol sa future ng 2-time NBA MVP, post ni Charania sa X. Inaasahan ang resolution sa mga susunod na linggo. Muling pinainit ng update na ito ang mga trade rumors tungkol kay Giannis at maraming contenders ang sinasabing matamang nagmamatyag sa sitwasyon. Itinuturing na long shots ng Lakers ang Giannis trade talks. Sa kabila ng star-powered brand attraction ng Lakers, sinasabi ng team insiders na hindi maganda ang kanilang posisyon kumpara sa iba pang bidders. Ayon sa Lakers reporter na si Jovan Buha, obligadong tingnan ng prangkisa ang posibilidad sa posibleng makuha si Antetokounmpo sa trade. Gayunpaman, iginiit niyang papasok ang Los Angeles sa negosasyon mula sa malinaw na disadvantage. Kailangan mo itong i-explore, di ba? Sabi ni Buha sa Lakers Lounge podcast. Pero ang ideal construction ay marahil si Austin sa isang max contract plus ang 3 picks. Ang pinakamahalagang trade chip ng Lakers, si Reeves ay nasa kontratang nagkakahalaga ng $13.9 million, malayong mas mababa sa $54.1 million na sahod ni Antetokounmpo ngayong season. Sa ilalim ng league trade rules, kailangang pantayin ang salary gap. Mas pinalalala pa ang problema dahil isang first round pick lang ang maaari nilang i-trade ngayong season at maximum na 3 sa off-season. Idinagdag pa ni Buha na ang timing mismo ay hindi tugma sa magiging takbo nito dahil isa sa mga pick ay technically nagagamit sa draft night bago ito maging tradable. Tumataas ang value ni Reeves, ngunit nagbabala si Buha na kung mapipilitan man ang Milwaukee na i-trade si Giannis, hahanap sila ng blue chip prospect at maraming assets, hindi ng win-now contributor. Kung ikaw ang Milwaukee, mas win-now player siya, sabi ni Buha. Hihingin ko ang 22-year-old blue chip prospect plus multiple picks at hindi iyon kayang ibigay ng Lakers sa ngayon. Nanatiling lumalaban. Kahit wala si Doncic, ngunit nakatuon ang mata sa Giannis. Natutunan ng Lakers na kaya nilang lumaban at manalo kahit wala si Doncic sa maiikling panahon, ngunit itinatampok ng kaniyang pagkawala ang kahalagahan ng depth at timing habang umiinit ang NBA trade rumors. Kung tunay bang contender ang Los Angeles para kay Giannis Antetokounmpo ay nananatiling malaking tanong. Ngayon sa pagkawala ni Luka sa lineup, natapos na rin sa wakas ang makasaysayang streak ni LeBron James ngayong Biyernes na nagsara sa isa sa pinakamatagal na record sa NBA.
Pagkatapos ng halos 19 years ng pag-abot sa double figures sa bawat regular season game, nagtapos siya ngayon ng 8 puntos lamang sa isang dramatikong panalo na umabot hanggang huling segundo. Nahihirapan si James buong laro na makapuntos at ramdam ang tensiyon habang papalapit ang pagtatapos ng laro. Ngunit tulad ng nakasanayan, pinili niya ang winning play kaysa habulin ang sariling record. Sa huling segundo at tabla ang laro, nasa kanya ang bola at may pagkakataong ipagpatuloy ang streak. Sa halip na pilitin ang tira, ipinasa niya ito kay Rui Hachimura sa corner para sa mas malinis na shot. Sa nakakabaliw na pagtatapos, na ipasok ni Hachimura ang 3 para selyuhan ang panalo at tapusin ang 10-point streak ni LeBron. Isa ito sa pinakahangang-hangang record sa kasaysayan ng NBA, nag-ugat mula pa noong 2007 at umabot sa 1,297 games. Noong panahong iyon, 23-year-old pa lamang si James at naglalaro para sa Cavaliers, ngunit nahirapan siya sa panalo laban sa Bucks na may 8 puntos, 5 rebounds, 9 na assists, at isang steal sa 23% shooting. Halos 2 dekada ang lumipas, ngunit ngayong season na ito tuluyang natapos ang streak. Nagkaroon pa nga siya ng close call kamakailan laban sa Phoenix kung saan halos hindi niya naisalba ang streak sa 10 points, 0 rebounds at 3 assists sa 30% shooting, 1 of 4 mula sa 3. Ngayong araw, nang wala si Luka Doncic, perpektong pagkakataon sana para kay James na magkaroon ng isa sa kanyang highest scoring nights, ngunit nagpatuloy ang kanyang paghihirap at hindi siya makahanap ng ritmo. Sa huli, nagtapos siya sa 8 puntos, 6 na rebounds at 11 assists sa 23.5% shooting, 0 to 5 mula sa 3. Marahil, isa sa pinakamasamang statistical games ng kanyang karera. Gayunpaman, higit sa lahat, matatandaan si James ngayong laro dahil sa kanyang huling play, ang pass kay Hachimura na nagpanalo ng laro. Sa halip na habulin ang record, tumanggi siyang pilitin ito, nagtiwala sa kanyang kakampi at muling ipinakita ang pagiging selfless na pinanghahawakan niya sa loob ng 2 dekada. Just playing the game the right way. You always make the right play, sabi ni James. I have done that my whole career. There is not even 1 second guessing that. Malamang bittersweet ang gabing ito para kay James. Sa isang banda, nagdiriwang siya ng malaking panalo matapos ang game-winning 3 ni Hachimura. Sa kabilang banda, napagtatanto niyang hinahabol na siya ng panahon. Sa edad na 40-year-old, hindi na pareho ang kanyang laro at pinatutunayan ito ng kanyang mga numero. 15.2 points, 4 na rebounds, 7.2 assists, 0.8 steals, at 0.2 blocks per game sa 46% shooting. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang pagbaba, nananatili ang prinsipyo ni James, ang gumawa ng tamang play at piliin ang panalo kaysa sariling stats. Hindi kailanman hinayaan ni LeBron na box scores ang magtakda kung sino siya at ngayong gabi ay paalala muli iyon. Kahit natapos ang streak, nakahanap pa rin siya ng paraan para makaapekto sa panalo at magtiwala sa kanyang mga kakampi. Ang mga record ay unti-unting nawawala, ngunit ang mga sandaling tulad nito ang dahilan kung bakit nananatili ang kanyang legacy. Nakamit ng Lakers ang panalong kailangan nila na walang Luka Doncic at minsan pang pinatunayan ni James na hindi nagbabago ang kanyang mga pangunahing halaga. Anong masasabi nyo sa interes ng Lakers kay Giannis, mga kaibigan? Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.